Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nahanap na ang 3 sa 4 na binatilyong tumalon sa rumaragasang Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan sa kasagsagan ng masamang panahon nitong Lunes. Kahapon, unang nahanap ang isa sa mga biktima sa bahagi po ng Santa Maria. Natukoy ang biktima dahil sa suot niyang bracelet. Mga kapuso, iba yung ingat po lalo't tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Sa mababaw na bahagi ng ilog na sakop ng Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan, natagpuan ang labi ng isa sa mga kabataang pinaghahanap matapos maligo sa rumaragasang ilog sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Lunes. Bandang alas 5:30 kahapon nakita ang katawan. Siya ang 17 anyos na si John Norbert Nipay na taga-Barangay Santo Cristo na nalunod sa Kabungan River nitong Lunes ayon sa San Jose del Monte CDRRMO. As per witness, tumalon din po ito sa ilog. Allegedly, gustong maligo or tatawid daw po sa ilog. Kaya malakas na po yung current, kaya tinangay na din po itong si John Norbert. Pinagtulungan ng mga tauhan ng San Jose del Monte CDRRMO na maiakyat ang bangkay. Habang naglalakad po kami, may sumisigaw na po na nandun na daw po sa gilid ng ilog yung bangkay. Kaya ang ginawa po namin, nilangoy pa po namin sa kabilang side. Yung bangkay po, pagdating po doon, nakita na po namin yung bangkay. Natukoy ang biktima dahil sa suot niyang bracelet. Sakto naman po yung bangkay na nakita natin. Meron din pong suot talaga na bracelet na itim na mayroong cross at verse. So yun po, na-confirm naman po nung magulang na anak po nila yung bangkay. Talagang emotional din naman po talaga. Kasama din po yung mga kaibigan na doon din po. Sobrang emotional din po. Inimbitahan sa Santa Maria Municipal Police Station ang mga magulang ni John Norbert para sa opisyal na ulat. Sinusubukan pa namin silang hingan ng pahayag. Gabriel Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Sa bayan ng Marilao naman nahanap ang 2 pang binatilyo, 15 kilometro layo niyan sa ilog kung saan sila naligo. Isa na lang ang patuloy na hinahanap. Nakatutok live si Oscar Hoyda. Oscar. Yes, Mel, matapos nga matagpuan kagabi sa Santa Maria, Bulacan ang isa sa 4 na binatilyong tinangay ng malakas na tubig sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaninang umaga, natunto naman dito sa may Marilao, Bulacan, ang 2 pa sa pinaghahanap. Kalunos-lunos ang kalagayan ng matagpuan pasado alas 7 ng umaga kanina. Ang 2 sa 3 pang hinaharap na binatilyo sa ilog na ito sa barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan. 15 kilometers ang layo nito mula sa lugar kung saan sila huling nakita sa San Jose del Monte, Bulacan. Ituro sa kanila daw nung mangingisda na mayroong nakalutang doon. Kaya nakuha nila. Nabloated na siya. Kinilalang 2 na sina Ron Jean Justin Alceso na taga-barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. At si Ryzen Carl de los Reyes na mula naman sa Bagong Silang, Caloocan City. Kapwa 13 anyos ang 2 biktima. Kinilala sila ng kanilang mga kaanak. Ayoko makita yung kalagayan niya. Lalo yung nakita ko yung palatandaan na gusto kong expect. Kasi kanina hindi ko pa siya kiniklaim na akin. Ayoko pa kasi nag-hope pa ako. Naligtas pa siya. Lalo na may isa pang bata na hindi nakikita. Kwento pa ng ina, kagagaling lang daw nilang pamilya mula sa isang masayang bakasyon sa Tacloban. Di raw niya inakalang pag-uwi nila, ito agad ang sasapitin ng kanyang anak. Bigla nga siyang sinundo ng classmate niya na hindi namin akalain na doon sila pupunta sa ilog. Oo na, yun nga na bakit nga wala nagsabi na tumaas ang level ng tubig, na wala man lang nagsaway. Dapat may nagbantay po doon. Pero ayon sa pamunuan ng barangay Gaya-Gaya na nakakasakop ng ilog kung saan nag-swimming ang mga binatilyo. Tanghali pa lang ng Agis nagpapaikot na tayo ng mga tanod at nakamonitor ako dyan. Mahaba lang kasi masyado yung aming area. Nasa mga 2 to 3 kilometer yung ilog namin. Nasakop hindi naman lahat hindi naman kaya lahat bantayan ng mga tanod.
at all time. Nagpaabot naman na ng pakikiramay at paunang tulong ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte sa mga pamilya ng mga biktimang taga roon sa kanilang lugar. Muli namang paalala ng mga kinaukulan sa publiko. Kapag kaalam ninyo na mataas ang level ng tubig sa Kailugan, wag na po tayong maligo. Wag niyong isapalaran ng inyong buhay sa panandaliang kaligayahan na idudulot ng paliligo sa dagat, panguhuli ng isda. Kasi maaaring maging kapalit nito ang buhay ng bawat isa. Samantala, Mel, patuloy ang paghahanap sa isa pang nawawala. Partikular, itong binatilyong taga-Kamarin, Caloocan. Mel? Maraming salamat sa iyong Oscar Oida. Literal na walang takas ang isang hinihinalang hold-upper sa Muntinlupa matapos siyang ma-corner ng pulis sa footbridge. Nahulikan pa kung paano nakipambuno at nanutok ng baril ang suspect pero hindi yan inatrasa ng pulis. Nakatutok si Bam Alegre. Sa video na ito, kita nakikipambuno ang isang lalaki sa nakaunipormeng pulis sa isang footbridge sa Muntinlupa nang biglang bumunot ng baril ang lalaki at tinutukan ng pulis. Nasalag naman ng pulis at pilit inagaw ang baril mula sa lalaki at aksidenteng nabaril ang lalaki. May makikita ring tila tumulong sa pulis. Ayon sa Southern Police District, pulis mula Muntinlupa ang nasa video na si Police Staff Sergeant Lloyd Francisco. Nangyari raw ang viral video nitong Martes sa East Service Road, Barangay Sukat matapos rumesponde si Francisco at dalawa pang pulis sa isang 911 hotline report kaugnay ng hold-up. Base po sa salaysay ng biktima, nung magbabaan lahat ng sakay ng jeep sa tapat po ng isang gasolinahan sa East Service Road, Barangay Sukat, Muntinlupa City, ay biglang sumakay sa jeep ang suspect at agad nagdeklara ng hold-up habang nakatutok po sa biktima yung baril. Nakuha po sa victim yung kanyang cellphone at wallet. Sa footbridge na ito, tumakbo ang suspect matapos ang kanyang pang-hold up. Kaya dito siya hinabol at kinumpronta ng mga pulis. Hindi nagtamo ng anumang sugat o pinsala ang mga rumesponding pulis. Mabutit maagap din po at malakas ang loob ng ating pulis na rumesponde. So bali tatlo po yung pulis natin nandun. Nauna lang po yung si Francisco Lloyd, si PSSG Francisco Lloyd. Ang suspect wala pang pahayag habang binabantayan ng pulisya sa ospital at nagpapagaling. Sasampahan ng suspect ng patong-patong na reklamo kabilang ang robbery, direct assault sa mga pulis at illegal possession ng isang caliber .45 handgun. Batay po sa report, nagtamo ng tama ng bala sa leeg ang suspect at agad siyang dinala sa ospital ng Muntinlupa. Siya po ay kasalukuyang nasa ilalim ng medical treatment at inoobserbahan po ang kanyang kalagayan. Ang tatlong rumesponding pulis ipinatawag na ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa at ng mga opisyal ng Philippine National Police para kilalanin ang kanilang katapangan. Naibalik naman sa biktima ng pang-hold up ang kanyang cellphone, bag at wallet. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, malungkot ang pagbabalikbayan ng isang OFW na ipinagluluksa ang pagpanaw ng kanyang asawa, anak at 2 apo na natabunan ng pagguho sa Baguio City. Ang isa naman sa mga nakaligtas at nasa ospital pa, hindi pa alam na hindi naisalba ang kanyang 2 anak. Ang pagdadalamhati at panaghoy ng mga biktima. Sa pagtutok ni Marisol Abdurman. Hirap na hirap si Alinor sa tindi ng mga tinamo matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Baguio nitong linggo. Pero hindi pa rin sarili, kundi ang 2 anak ang iniisip ni Alinor sa ospital. Hirap pa po siyang makahinga. Yung brace niya po sa likod. Panay man ang hanap niya sa mga anak dahil sa kanyang kalagayan, hindi pa rin masabi sa kanya na kasama ang mga ito sa 10 nasawi sa guho. Talagang hinahanap niya yung mga bata. Wala po kong nagawa kundi magsinungaling. Kasi nga po kung sinabi ko yung totoo, baka siya din po yung bumigay. Kagabi, isang ina naman ang sinalubong ng pagluluksa ng langit. Sa marahil ay pinakamalungkot niyang pagbabalikbayan mula abroad. Wala na ang asawa para yumakap sa kanya. Gayun din ang isang anak at 2 apo. Kasama rin sila sa mga nasawi sa landslide. Si Jessie Bulato naman, hindi pa maisip kung paano magpapaalam sa kanyang anak at apo. Sobrang sakit po, And then, yung biglang pagkawala nila, hindi ko pa totally tanggap.
Sabi ko nga sa iba, mas maganda na lang na magkasakit sila at makikita mo pa. Saan ba sila huhugot ng lakas? At paano muling magsisimula? Gayong hindi nila maaring itayo muli ang tahanan sa mga kinalakihang lugar. Kahit na andun lahat ng masasayang alaala namin, kung nandun din naman yung pinakamasakit, hindi na po namin kayang balikan. Kanina, sa wakas, ay sumikat ang araw sa City of Pines matapos ang ilang araw na pag-ulan. Dalangin ng mga biktima, sana'y sunod na rin matapos ang mga hinaharap nilang unos. Sinabi po ng ating sekretary na relocation po. Ang inisip po namin yung talagang pangmatagalan. Mula rito sa Baguio City, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Hindi lang bahagi ng EDSA ang nauka kasunod ng malakas na ulan. May ganyan din sa ilang kalsada sa Quezon City at Valenzuela na perwisyo at takaw disgrasya pa sa mga motorista. Sa Maysan Road, magpapatupad ng truck ban simula sa Sabado para ayusin ang daan. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Matinding abala sa mga motorista ang maraming lubak sa bahagi ng Fairview, Quezon City matapos ang mga pagbahang dulot ng habagat. Sa Valenzuela, parehong kalbaryo rin ang dinaranas sa mga motorista. Ang mga kalsada, puno rin ng potholes. Malala rin ang sitwasyon sa Maysan Road kung saan dumaraan ang malalaking truck papuntang Paso de Blas o Malinta. Ang ilang lubak, tinapalan muna ng mga bato para kahit paano ay mapadali ang biyahe ng mga motorista. Kapansin-pansin na nagtatraffic sa lugar dahil sa dami ng potholes, kaya ang ilang motorista inis na sa sitwasyon ng kalsada. Asal siya, laging lubak-lubak. Nakakainis. Dumaan dito lagi. Buresyo ko talaga. Kaya simula raw sa August 15, kukumpunihin na ang isa sa major thoroughfares ng lungsod, ang Maysan Road. Tinatayang 6 na buwan ang itatagal ng proyekto. Para matiyak na hindi maaabala ang proyekto, hindi muna padaraanan sa mga truck ang Maysan Road mula 6 a.m. hanggang 10 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. Ang gagawin po natin, i-divert na rin ho natin ang mga major trucks dito, no? So hindi na natin papadaanin sa Maysan Road except yung mga may negosyo dito along Maysan Road at i-divert natin sila sa NLEX. I-extend na natin yung truck ban natin. Dati may window pa yan ng ilang oras sa gitna. So ngayon, straight 16 hours, papagbawalan na po natin yung mga truck para quality ang gawa ng Saka para iwas din DPWH. ng traffic. Itong Maysan Road, matagal nang rinireklamo ng mga taga Valenzuela to. Ito kagad, dinulog sa akin ni Mayor Westo. Ngayon, gagawin na natin to and gagawin na natin ang tama at maayos. Pinaglaanan ng 81 million pesos ang proyekto na nasa 1.5 kilometro ang haba. Kasabay nito, kukumpunihin din ang MacArthur Highway na puno rin ng potholes. Pero ang mga ganitong pagkukumpuni, nababaliwala raw kapag bumabaha ayon sa DPWH. Matatanda ang binaha ang maraming bahagi ng Valenzuela noong kasagsagan ng Bagyong Karina, kabilang na ang NLEX kung saan umabot ng 6 na oras bago humupa ang baha. Kailangan talaga tuloy-tuloy yung kontrabahan natin para yung tubig kahit na magbumaha, hindi kaagad bababa at hindi tumatagal. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Sugatan ang 5 rider sa Cebu City matapos araruhin ng jeepney na nawalan umano ng preno. Ang isa sa mga biktima, pumailalim pa sa jeep. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nagkahinto na ang 5 motorsiklong ito sa intersection ng downtown sa Colon Street, Cebu City, hapon nitong Martes. Pero ang jeep sa kanilang likuran, tuloy-tuloy pa rin ang takbo at hindi agad nakapagpreno kaya inararo ang mga motor. Isang rider pa ang pumailalim sa harapang bahagi ng jeep. 3 iba pa ang sugatan. Agad naman siyang sinakluluhan ng ibang motorista at mga taong dumaan sa lugar. Sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, iginiit ng driver na pumalya umano ang brake ng kanyang minamanihong jeep. Hindi na nagsampa na reklamo ang mga inararong motorista matapos makipag-ariglo ng jeepney driver. Gayunman, irerekomenda pa rin ng TEU sa LTO 7 office na ikansila o i-revoke ang lisensya ng driver. Hindi na nagbigay ng detalye ang TEU
sa mga sangkot sa insidente. Mag-amping ta sa to ang pag-drive. Kung ugali, makatulog ta, or kung nakainom gani, mas mayo man gyud na dili lang gyud mo drive kung labaw na ako nakainom. Kung katulugon man gani, dili lang gyud mo pa rin og drive kundi mo pahuway sa kadali, no? Atong ipatigbabaw ang safety. Mula sa GMA Regional TV, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, arestado na ang umano'y bumaril sa isang rider sa Muntinlupa nitong Marso para matangay ang kanyang motorsiklo. Nakaligtas ang biktima at eksklusibo kong nakapanayam. Narito ang aking pagtutok. Habang nagpapahinga sa bangketa ang isang motorcycle rider, nilapitan siya ng dalawang lalaki. Saka tinutukan ng baril, pilit na kinukuha ang motorsiklo niya. Pumalag ang biktima. Bumagsak ang motor at siya'y nadaganan nito. At kahit bagsak na sa kalsada, lumalaban pa rin ang biktima para sa motorsiklong ginagamit niya sa hanap buhay. Kaya pinaghataw na siya ng baril ng suspect at binaril ng makailang beses. Natangay ng suspect ang motor pero bago tumakas, binaril pa niya ulit ang biktima sa likuran. Unang rumesponde ang misis ng biktima. Namumutla na siya Nagbumababa ang BP niya. Hindi talaga siya gano'ng pang stable. Nangyari ang krimeng ito sa poblasyon Muntinlupa, March 2026. May aming ina-arresto sa bisa ng warrant of arrest. Mahigit 4 na buwan ang lumipas, ang gunman nadakip ng Muntinlupa Police sa Binyan, Laguna. Doon na rin na-recover ng pulis ang tinangay na motorsiklo. Pinahirapan mo ako, servisyo ka eh. Bulukin niyo yan? Ang suspect walang kibo nang makaharap ang mga kaanak ng biktima. Ang 29 anyos na biktimang si Roderick Misa na isang logistics personnel nakaharap ng GMA News kanina. Hindi siya nakakalakad ngayon dahil sa mga tama ng kalibre 45. Mabilis yung pangyayari, sir. Nagagawa na kami. Nung nahawakan ko na yung baril, pumutok na siya ng isa. Yung una kong tinamaan, kamay. Ito pong kanang kamay ninyo? Opo. Nakaramdam ako ng init tapos manhid. Basag ang tuhod ni Roderick dahil sa tama ng bala. Nung nagagawa na kami, pumutok pa siya ng isa. Eto na, yung sa tuhod na. At pagbagsak niya, alalang-alala pa rin ng biktima ang mga pangyayari. Nung nakahiga na ako, nakuha na nila yung motor. Pinaputukan pa nila ako. Saan po tumama yun? Sa likod. Nung sandaling yun, sir, ano po nasa isip nyo? Anong tumatakbo sa inyong... Unti-unti umangat yung dilim. Pero bulog ko, sir. Sabi ko, hindi. Wag. Nilalabanan ko siya. Kasi yung bala, umano sa baga ako eh. Tumama sa baga ako. Kaya nahirapan akong huminga. Natunton ng pulisya ang gunman dahil nahablot ng biktima ang sling bag nito kung saan naroon ang kanyang mga ID. During the scuffle nila, nung biktima tsaka ng suspect, nahablot ni victim yung bag ng suspect. Tukoy na rin ang pulisya ang ikalawang suspect na nagsilbi namang lookout. Ang pamilya ni Roderick natutuwa para sa ikalawang buhay ng kanilang padre de pamilya. Pero ang laking problemang dala. Sa ngayon, sobrang hirap kasi nasagad po talaga yung budget namin. Ang city government ng Muntinlupa nangako naman ng tulong. Umaasa si Roderick na makarecover na siya sa lalong madaling panahon. Sabi nga, asawa ko, may plano pa sa'yo ang Diyos. May plano pa. Binuhay ka pa eh. Yung pagpapatawad nandun. Pero yung pananagutan nila, dapat makuha ko naman siguro yung hustisya. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Maulang Huwebes sa ilang bahagi ng bansa, pero magtutuloy pa kaya yan hanggang weekend? Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor.
Salamat, Vicky. Naku, medyo matagal-tagal pa to, hindi lang hanggang weekend, kundi pati sa mga unang araw ng susunod na linggo pa mga pag-ulang dala ng habagat. Pero bago yan, update muna sa bagyong namataan kahapon sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Nangka. Patuloy na po yan lumayo dito sa ating bansa at napakababa na ng chance ang pumasok pa dito sa ating PAR. Pero kasabay naman yan, nabuo po ang isang bagong low pressure area sa may gilid ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa mahigit 1,700 kilometers sa silangan po ng extreme northern Luzon. Mataas ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na oras. Pero gaya ng tropical storm Nangka, posibleng palayo rin po yung pagkilos nito o pa-northeast at mababa ang tsansang pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Ang mga low pressure area at bagyo pa rin sa labas sa silangan po ng ating PAR, yan pa rin po yung nakaka-impluwensya dito sa habagat kung bakit nagtatagal hanggang ngayon yung pag-irang yan dito sa Pilipinas. Diyan pa rin kasi nakasunod yung pong flow o daloy nitong habagat, kaya po patuloy ang umaabot o tumatama dito sa ating bansa. Ayon naman sa Pag-asa, ganun pa rin yung nakikita natin, posibleng bahagyang hihina muna yung habagat, pero patuloy pa rin po yung pag-iral bago po mag-weekend, and by Sunday ay posibleng lumakas yan ulit o ma-enhance ng mga bagong sama ng panahon na posibleng mabuo sa loob o sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At yan po yung patuloy nating imomonitor sa mga susunod nga na araw. Base sa datos ng Metro Weather, para po bukas umaga may mga pag-ulan pa rin. Dito yan sa may Ilocos Provinces, Pangasinan, Zambales, Bataan, iba pang bahagi po ng Central Luzon, NCR at ganoon din dito sa Mindoro Provinces. Halos buong Northern Luzon na po ang makakaranas sa mga pag-ulan pagsapit ng hapon at meron din po mga kalat-kalat na ulan din. Dito po yan sa may Central Luzon, Calabarzon at ganoon din sa Bicol Region at iba pang lugar dito sa Mimaropa. Posible pa rin po yung mga malalakas na ulan kaya nandyan pa rin ang banta ng baha o landslide. Lalo na kung ilang araw o halos isang linggo na po kayo nabababad sa mga pag-ulan. Posible po nahirap ng sumipsip ng tubig yung lupa kaya malaki po ang banta ng landslide at mga pagbaha na rin. Dito naman sa Metro Manila, umaga bukas may mga pag-ulan pa rin. Medyo malawakan pa rin po yan. Nakikita po natin dito sa rainfall map. At pero pwede naman po itong mabawasan pagsapit po ng hapon. Maaari pong sa ilang lungsod na lang yan. Nakita po natin medyo nawawala po yung mga kulay. Ibig sabihin, medyo magiging kalat-kalat na po yung mga pag-ulan. Pero ingat pa rin at mag-monitor sa advisories. Lalo kung muling bumugso ang malakas na ulan at hangin. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa malaking bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Halos wala pong ulan sa umaga, maliban lang po sa Western Visayas at ganoon din sa Negros Island Region. Meron po tayong nakikita mga pag-ulan pagsapit ng hapon at ito po kalat-kalat at panandalian naman yung mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Mindanao. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Pinalaga ng isang grupo ang planong binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon na gamitin sa paglikha ng kuryente ang basura para hindi natatambak at bumabara sa mga daluyan ng tubig. Posible kasi itong lumikha ng usok na magpapalala umano ng climate change. Nakatutok si Bea Penlac. Ang pagtambad ng dagat ng basura na inanod sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque kasunod ng pag-uulan, pinakikita kung gaano nakakritikal ang problema ng basura sa Metro Manila. Sa ngayon, muli nang natatanaw ang tubig sa estero matapos mahakot ang halos 700 metriko tonelada ng basura. Katumbas yan ng 188 garbage truck. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, aabot ng 65,000 tons ng basura ang nage-generate sa Pilipinas sa isang araw. Pero nasa 52% lang daw nito ang nakokolekta. Ang iba, tinatapon sa mga daluyan ng tubig at mga kalsada. Mas maliit pa raw ang generated garbage ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa, gaya ng Singapore. Pero Ayan ang problema na, meron sila talagang mga technology na ina-adapt para ma-address nila yung kanilang solid waste. No? May mga facilities sila for recycling, effective recycling and recovery facilities. Dito sa atin, kulang yon. Pero ang mga sanitary landfill na tinatambakan natin ng basura, Punong-puno na. Yung mga iba, nagiging bundok na yan, so delikado na yan. kaya plano ng gobyerno,
magtayo ng waste-to-energy facilities para makonvert ang basura sa enerhiya. Isang paraan dito ang pagsusunog ng basura sa isang pasilidad at ang init na mapoproduce dito gagamitin para i-convert ang tubig sa steam na siyang magpapaandar sa generator na gagawa ng kuryente. Magiging katuwang daw rito ang mga local government unit. Yung ipresenta sa ating potential waste-to-energy system, ito po ay moderno at ginagawa na po sa ibang bansa. Target ng Department of Energy na makapaghatid ng kuryente gamit ang mga waste-to-energy facilities sa 2029. Pero handa na ba ang Pilipinas para rito? Sabi ng Philippine Movement for Climate Justice, hindi aangkop yung mga ganitong teknolohiya. Lalo pa yung Pilipinas po, isa sa pinaka-vulnerable nation sa mga climate catastrophes. At kung dadagdagan po natin yung waste-to-energy facilities natin dito or magtatayo tayo niyan, lalong-lalala yung krisis sa klima kasi meron po itong inilalabas ng mga greenhouse gas emissions na nagpapalala sa krisis sa klima. We will be pushing for technology, but of course, without sacrificing naman yung environmental integrity natin. sabi ng Department of Energy, bahagi lang ng solusyon sa problema sa basura ang waste-to-energy projects. Tiniyak din nilang tatalima sila sa environmental laws and standards sa pagsulong nito. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, wala pong pasok sa ilang lugar bukas, araw ng Biyernes. Sa lahat ng antas po yan sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga tarem sa Pangasinan. Sa Lingayen, para po sa public schools ang anunsyo ng LGU. Nasa pamunuan na raw ng mga pribadong paaralan ang pagpapasya kung magkakansela ng pasok. Suspendido naman ang face-to-face classes kaya magpapatupad ng alternative learning sa bayan ng Mangaldan, gayon din sa Bacoor, Cavite, pati sa mga bayan ng Masantol, San Simon at Santo Tomas sa Pampanga. Patuloy pong tumutok sa 24 oras para sa mga bagong anunsyo ng mga class suspension. Mga kapuso, napapa-oh my gulay na lamang ang ilang mamimili dahil sa pagtaas ng presyo ng ilang gulay na halos kasing mahal na ng manok. Kulang kasi ang supply dahil sa ilang linggong masamang panahon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pag namalengke ka sa Metro Manila ng karning manok, makakabili ka ng 1 kilo sa halagang 160 hanggang 240 pesos. Halos abutan na yan ang presyo ng ilang gulay ngayon. Tulad ng Pechay Tagalog, umaabot na ng 220 pesos. Doble ng presyo noong 1 linggo. Nagdoble rin ang presyo ng Pechay Baguio. Ang ibang upland vegetables tulad ng carrots, patatas at repolyo, nagmahal ng 10 hanggang 30 pesos kada kilo. Ang lowland vegetables naman gaya ng ampalaya, talong at sitaw, nagmahal ng 10 hanggang 50 pesos kada kilo. 1,000 tong pera ko eh. Oh, magkano lang ito? 200 natira. Wala pa yung ano ko dito. Pambili ko ng tinapay. Kulang kasi ang supply dahil sa pinsala ng mga gulayan. Kabilang sila sa mahigit 3,000 metriko toneladang high-value crops na naapektuhan ng masamang panahon. Sunod-sunod po yung bagyo natin, medyo na sasalanta po talaga ng bagyo. So wala pong mapitas yung mga biyahero. Sa Marikina Public Market, pinakamalaki rin ang itinaas ng mga green leafy vegetables. Ayun down talaga malaki ang itinaas noon. Mahigit kalahati. Nasa lupa lang sila mababa. Pag inabot ng baha, was out. Mahigit 13 metriko toneladang palay ang nasira rin. Bukod sa gulay, tumataas rin ang presyo ng isda ngayon dahil nahihirapang pumalaot ang mga maing-isda. Sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas na ang presyo ng bangus, alumahan at galunggong. Dito nga sa Marikina Public Market, yung galunggong ng nakaraang linggo ay 280 pesos lang kada kilo, ngayon nasa 380 pesos na kada kilo. Halos wala po kaming makuha ang galunggong ngayon. Tulad kahapon po, nakukuha namin kahapon ay frozen. Pero ngayon may nakuha kami ngayon, mataas naman. Sa monitoring ng Department of Agriculture, 30 hanggang 40 pesos kada kilo ang tinaas ng presyo ng isda. Kaya dumidiskarte si Corazon para mapagkasya ang budget sa pamilyang may 6 na miyembro. Sayote, yan, medyo mura-mura naman. 2 piraso pag iniwa mong maliliit yung madami na yun. Sa isda naman po, paano? Pinaboneless ko yung banguso, iwain mo ng 8, magprito ka lang ng 4. Maaari rin bumili ng tokwa bilang alternatibong mapagkukunan ng protina. Sa Balintawak Market halimbawa, binibenta ito ng 35 pesos kada balot.
Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nakikipag-negosasyon pa ang minorya para maging miyembro ng ilang komite at makaboto sa impeachment trial ang mga nakakulong na senador. Paliwanag yan ni Senador Amy Marcos sa hindi pa pag-aproba ng minorya sa committee membership na ayon sa mayorya ay nakakaantala ng trabaho. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. I, Alan Peter Schramm Cayetano. Halos 2 buwan I, Sherwin Gatchalian. matapos magpalit ng liderato sa Senado, may mga Senate committee pang hindi kumpleto ang miyembro. Sa 41 komite, 26 pa ang walang minority members. Naaantala tuloy ang ilang trabaho ng Senado ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. We have 10 committee reports which are pending right now. So we cannot bring it to the floor until the majority of the committee members will sign the committee report. Dahil din dyan kung kaya nagkasagutan si Senador Raffy Tulfo at Senador Pia Cayetano, kapatid ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nag-aaproba sa committee membership ng minority senators. My good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Bakit niya hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa komite ko? Alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyang may parating, huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Kanya-kanyang panawagan ngayon ang mga committee chairman sa minorya. May we likewise request that the minority, as soon as possible, designate their members of the minority in the Committee on Justice and Human Rights. I would just like to remind also the minority to submit the names for members for major committees. Sabi ni Minority Senator Amy Marcos, nakikipag-negosasyon pa kasi ang minorya para maging miyembro din ng komite sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta kahit nakakulong sila. May lista na kami, nagne-negotiate lang kung paano gagawin dun sa tatlo namin na hindi makapasok, hindi makapag-participate. At ang sinasabi, hindi rin boboto. Gusto nyo rin po maging members pa rin yes, sila? Yes, of course. Kahit papano, senador naman sila. Hindi naman sila nahatulan. Kakausapin ni Senate President Sherwin Gatchalian at Majority Leader Juan Miguel Zubiri si Minority Leader Cayetano. Pero sa ngayon, kahit hindi nahintayin ang mga member ng minority para magkasa ng committee hearing ayon sa Majority Leader. If there are still vacancies on the minority, it does not prevent you from conducting committee hearings and even coming up with the committee report. We guarantee the minority that we will make sure that all the committee reports will go through the minority floor leader and the deputy minority floor leader while we're still waiting for the elections of their members. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Dismayado ang ilang estudyante at magulang kasunod ng late umanong pagsuspinde ng klase kanina sa gitna ng maulan pa ring panahon. Ang paliwanag ng Metro Manila Council sa pagtutok ni Mariz Umali. Matapos ang ilang araw na suspensyon ng klase, nag-face-to-face classes ng muli ang mga estudyante kanina. Pero dahil sa patuloy na pag-uulan dulot ng habagat, sinuspindi ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang panghapong klase bago mag-alas 12 ng tanghali at pinauwi ng mas maaga ang mga pang-umagang klase. Pero dahil sa patuloy na pag-uulan dulot ng habagat, sinuspindi ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang panghapong klase bago mag-alas 12 ng tanghali at pinauwi ng mas maaga ang mga pang-umagang klase. May mga estudyante at mga nanunundong magulang ang nagreklamo dahil late na raw ang announcement. Magdamag na nga yung ulan kagabi. Nag-expect na kami na umaga may suspension na pero wala, hindi nagsuspend. Sana po nagsuspend na po sila ng maaga para hindi na rin po kami naabala kasi may gawain rin naman po sa bahay kung papauwiin din po. Gumastos po kami ng pamasahe po. Nakakapagod din po kasi pag pumasok ng umaga, tapos isususpend din po nila ng hapon. Baka magkasakit yung mga bata kasi
hindi maambon, maulan. Dapat maga sila nagsuspend kasi nag-uulan na, dapat din nila pinapasok yung mga bata. Sinuspendan nila. Ang mas inaalala raw ng iba, ang posibleng epekto ng panay-panay na class suspension. Na atrasado na yung mga lessons nila. Medyo nagiging putol-putol po kasi po, yung learning po kasi po nasa loob lang po kami ng bahay at hindi po kami natututo. Kahit po nagbibigay pa po sila ng mga work. Malungkot po kasi po hindi po kami makakapag-aral. Tsaka lagi na lang po walang pasok. Hinihingan pa namin ng pahayag ang iba't ibang lokal na pamahalaan. Pero si San Juan Mayor Francis Zamora, ang Metro Manila Council President, humingi ng pangunawa. Hindi pa naman daw kasi umuulan nung umaga. Ang katotohanan po niya, napakahirap po talaga mag-desisyon pagdating po sa mga suspensions because one, we also just rely on forecast. At hindi naman po lahat ng forecast ay tama din. Sa mga pagkakataon naman daw na nasalanta ng husto ang mga paaralan ng mga kalamidad, sinabi ni Deputy Secretary Sonny Angara na may tinatapos na silang panuntunan para malinaw kung kailan sususpindihin at manunumbalik ang klase. Actually, for finalization na yun halos planchado na yun. I-approve na lang ni Presidente yun. We're trying to introduce some more localized para tulad ng ginagawa sa Pasig, hindi lang si Mayor nagsususpend. Tinatanong niya yung mga eskwelahan kung kailangan bang mag-suspend dun sa area nila. So, mas granular siya, mas localized yung suspension. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Mas matayog pa ang next target ni Olympic pole vaulter EJ Obiera matapos ang sunod-sunod na gold medal nitong mga nakaraang linggo. Next na ang World Pole Competition at 4 na iba pa. At may inaasahan din siyang maabot ng mga atletang Pinoy, kabilang po si Alex Ayala. Ang exclusive interview sa kanya sa pagtutok ni JP Soriano. Sunod-sunod ang magandang performance ng Olympian at Asian Games defending champion Filipino pole vaulter na si EJ Obiera sa Europe nitong mga nakaraang linggo. Una riyan ang gold niya sa Halberstadt sa Germany noong July 31 kung saan nag-clear siya ng 5.76 meters. Nasinunda ng second straight gold sa Jockville matapos i-clear ni EJ ang 5.83 meters sa first attempt. Bukod pa diyan ang sunod-sunod niyang podium finishes, kabilang na ang gold medals sa Poland at iba pang bansa. Sa panayam ng GMA News sa itinuturing na pole vault king ng Asia, ibinahagi ni EJ ang dahilan ng muling pagganda ng kanyang performance. No pain, no adjustments in training. I'm slowly getting back into it, like getting the rhythm of my jumps. I hope that it's gonna keep going. Tila comeback nga para kay EJ, lalo't aminado siya noon na naging masakit ang 2024 Paris Olympics kung saan muntik na niyang makuha ang bronze medal. Ngayon, nakabase na muna si EJ sa Athens, Greece. So I decided to move here, train with the team Corrales, and with that, I think, as you said, I'm having quite a decent season. So I think the decision is working. Sa August 17, muling sasabak sa isang world pole vaulting competition sa Poland si EJ na masusundan ng hindi bababa sa 4 pang world tournament hanggang sa unang linggo ng Setyembre. So there's still a lot of things that, I need to test, I need to go for. I want to achieve greater heights. Ngayon, ilang pole vaulter mula sa Qatar at China na nananalo rin sa mga international tournament ang inaasahang makakatapat ni EJ sa 20th Asian Games na gaganapin sa Aichi Prefecture at Nagoya sa Japan sa September 19. I'm in a way looking forward to it. Of course, there's nothing fun when success is guaranteed. And I think that's the beauty of every competition. There's always probability that you would lose. It gives you that extra push, that extra energy, that extra concentration to really give it your all. Pangako ni EJ sa mga kababayan. I'm gonna give it my all. Hopefully by the end of the competition, I have the gold medal around my neck. Umaasa rin daw si EJ sa Asian Games na magkaroon ng pagkakataong bigyan ng karangalan ang Pilipinas kasama ang iba pang atleta, kabilang na ang Filipino tennis ace na si Alex Ayala na nagsabing target niyang lumaban sa Asian Games. She's on fire and I think she's one of the best, if not the best, tennis player. Looking forward to hopefully be able to watch them in Asian Games and
represent the country together. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happening. Hi, baby. August na ba ang love month? Ultimate kilig kasi ang hatid sa marami ng 24-hour Jowa Challenge ni Will Ashley at Mika Salamanca. Ang dalawa, feel na feel ang challenge na para bang for real ang feelings. Ilan sa ginawa ng Mick Will ay mag-grocery, dinner at photo booth date. Isa pang kinakiligan ang real-life couple na sina Rudy Madrid at Bianco Mali. Nag-road trip ang dalawa with a bit of carpool karaoke. Aliw para sa netizens ang latest patawan ni Elle Villanueva with her mommy. Ang joke kasi ni Elle, nauwi sa pang-lecture ng kanyang mama. Sinong mga anak naman ang nakaka-relate dyan? Huli sa Angeles, Pampanga, ang babaeng nagbebenta online ng malalaswang video ng mga menor de edad. Kabilang sa 5 nasagip, ang mga anak niyang 1 taon at 4 na taong gulang lang. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagdating sa area na ito sa Angeles, Pampanga, agad kumilos ang Violence Against Women and Children Division ng National Bureau of Investigation. Pagpasok sa bahay, sinagip nila ang 5 bata at inaresto ang 1 babae. Tumayo ka! Larangan tayo! Tayo ka muna! Mas ligtas yung anak mo sa amin! Huwag mo kami iniyakan! 2 sa mga sinagip, edad 4 at 1 at sariling anak ng inarestong babae. Inaaresto ka namin? Inaresto ang babae dahil sa paglabag sa Republic Act 11930 o Anti-Online Sexual Exploitation of Children. Yung mga bata na to pinag-perform ng iba't ibang malalaswa na gawain habang may nanonood ng live broadcast. Ang malungkot dito, ang magulang ang nahuli natin dito na perpetrator. Ayon sa NBI, nabisto ang online kalaswaan ng suspect sa tulong ng Homeland Security ng Estados Unidos na nakamonitor sa mga malalaswang videos na binebenta ng suspect sa mga dayuhan. Nakumpiska ang mga ginagamit ng suspect sa online kalaswaan. Turn over natin po sila sa care ng DSWD sapagkat yun po yung practice natin dyan at mag-a-undergo po ito ng mga debriefing o yung pong tinatawag natin na mental evaluation nila para po sa mga trauma pinagdaanan nila. Naaraw sa paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act ang inarestong nanay na wala pa ring pahayag. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Idinetalye ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang affidavit kung paano nabuo ang bilyong-bilyong pisong leadership fund na para umano sa mga priority project ng mga senador. Eksklusibong nakakuha ang GMA News ng kopya niyan at nakatutok si Joseph Moro. Ang ibinulgar ng dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan tungkol sa Leadership Fund nakapaloob sa kanyang judicial affidavit na eksklusibong nakuha ng GMA News. Ayon kay Bonoan na alarma raw si Pangulong Bongbong Marcos nang isumbong niya noon na nababawasan ang budget para sa mga proyekto ng DPWH dahil napupunta sa mga insertions ng mga mambabatas. Kaya iniutos ng Pangulo na siguraduhing equitable o makatarungan ang paglalaan ng pondo sa lahat ng rehiyon. At dito nabuo ang Senate Leadership Fund para hiwalay na mapondohan ang mga priority infrastructure projects ng mga senador. Sabi ni Bonoan, alam daw ng gabinete ng Pangulo na doon kinukuha ang pampondo sa mga proyekto ng mga senador. May hanggang 24 billion pesos ang Senate Leadership Fund kada taon. Walang itinakdang halaga kung magkano ang mailalaan kada senador dahil nasa discretion na raw ito ng nakaupong Senate President. Pero hindi bababa sa 500 million pesos ang sa bawat senador at ang Senate President at Chairman ng mga major committees mapaglalaanan ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. Sabi ni Bonoan, para sa 2024 budget, sinooy Senate President Juan Miguel Zubiri ang kausap niya kaugnay ng Senate Leadership Fund na nasa 13.29 billion pesos. Noong 2025 naman, sinooy Senate President Francis Chis Escudero ang kanyang kausap para sa pondong halos
halos 21 billion pesos. Nauna nang sinabi ni Senador Zubiri na hindi raw siya kailanman nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Hiningan pa namin ng reaksyon si Escudero. May budget allocation rin daw para sa mga kongresista. Gaya ng mga senador, hindi bababa sa 500 million pesos ang inilalaan para sa kada distrito. 120 million pesos naman ang inilaan sa mga proyekto ng mga party list representatives noong 2023 at 2024 na itinaas sa 150 million pesos noong 2025. Gumawa raw sila ng formula kung paano hahatiin ang pondo sa mga kongresista at ikinonsulta daw ito kay Noy House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chair Saldi Co at iba pa. Ang formula tinanggap naman daw ng liderato ng Kamara at sinimulang ipatupad noong 2023 at nagpatuloy sa taong 2024 at 2025. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Romualdez at Co. Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang judicial affidavit, hindi raw naging matagumpay ang Senate Leadership Fund at mas lalong dumami pa raw ang tapyas sa budget ng DPWH para sa taong 2024 at 2025. Ang budget nga raw ng DPWH para sa taong 2025 ay tumaas ng lampas 1 trillion pesos dahil sa mga congressional initiatives o mga proyektong wala naman sa mga proyekto ng DPWH. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA News, may hawak daw si Bonoan ng listahan ng mga pangalan ng mga kumuha ng leadership funds at mga nasa likod ng insertions. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Iginiit ng Malacanang na wala ng leadership fund sa hinihingi nitong budget para sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Ito, kinover up. Ito namang leadership fund, ngayon lang din naman ito lumabas. Kung hindi pa nagpa-imbestiga yung Pangulo, hindi natin ito lahat malalaman. No leadership fund under 2027 budget. Kung nangyari po ito sa panahon noon, hindi po ito mangyayari sa ngayon. Ayon sa palasyo, siniguro yan ng DPWH matapos ihayag ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan na nagkaroon ng alokasyong 500 million hanggang 1 billion pesos na leadership fund para sa bawat senador ng 19th Congress. Nang tanungin kung alam ng Pangulo na nagka-leadership fund sa 2024 at 2025 budgets, sinabi ng Malacanang na kung alam ito ng Pangulo ay hindi niya ito papayagang mangyari. Dismayado at nangangamba ngayon ang ilang residente sa isang barangay sa Tigbawan, Iloilo. Dahil kasi sa patuloy na pag-ulan, gumuho ang flood mitigation structure doon na nitong Mayo lamang natapos. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. Gumuho ang bahay ni Ramiero sa barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo noong Lunes dahil sa patuloy na pag-ulan. Matapos ang ilang oras, gumuho ang katabi nitong flood mitigation structure. Ayon sa Municipal Engineering Office, nitong Mayo lang natapos ang proyekto na nasa 139.7 million pesos ang halaga. Wala pang 3 buwan, napansin ng mga residente na may mga bitak na ito bago ito gumuho. Kaya matindi ang pangamba ng mga residente. Dismiyado gid bisan sino magtanaw kung mga sitwasyon. Amo na niya tabo, ang happy dali lang. Pag Mayo hasta subo sang nagliga. Kulba, hadlok, ngamnali magdalam ang baha, anong matabo sa amon din malulos kami liwat. O, di ba? Ay sang una nalulos kami. Ay amo gani ang balko sa ila silingkuti dapat ko naghimo kamo sang amo karag isip man ninyo kung anong depensa sa babaw. Dito may tubig isa. Amo to nga dito nag-stop. Nag-stop amo to nga nagkala. Isang naka-factor. Usmod to ang mga isang kaya way na sungawan mo. Why na access? Sa pagsusuri ng Municipal Engineering Office, ang DPWH Iloilo 1st District Engineering Office, soil erosion ang dahilan ng pagguho ng bahay at ng flood mitigation structure. Sana raw ay bago sinimula ng proyekto, pinag-aralan muna ng contractor at ng DPWH ang kondisyon ng lupa. Kay tani ko nakita ni designer basit ko may mga factors man sila nga i-add tani sa design nila.
Sinisikap ng news team na makuha na ng panig ang DPWH Iloilo 1st District Engineering Office pero wala pa silang tugon habang pinag-aaralan pa ang sitwasyon ng istruktura. Mula sa GMA Regional TV, John Sala. Nakatutok, 24 oras. Walang problema sa prosekusyon ng babala kahapon ni Presiding Officer Cheese Escudero kaugnay ng pagtalakay sa impeachment trial sa labas ng impeachment court. Pero dapat anilang patas itong ipatupad kahit sa nililitis na si Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Misleading questions are not allowed. They are allowed. Sa sagutang yan, nagugat ang online post ni Prosecutor Attorney Amando Ligutan na nagdidiing isang elementary evidentiary rule na bawal ang misleading question sa isang paglilitis. Pero dahil inireklamo ng defense panel, nagbabala ang presiding officer ng Senate Impeachment Court. One side has been crossing the line many times, and in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this, because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. Sa ilalim ng Rule 18 o Sub Judice Rule, pinagbabawalan ang mga kasama sa impeachment trial ng pagbibigay ng mga pahayag tungkol sa merito ng impeachment case. Ayos lang, ayon sa prosekusyon. Basta patas yan sa lahat. Sa prosekusyon, sa depensa, sa senator judges, at sa nililitis na si Vice President Sara Duterte. Huwag natin kong kalimutan na sa cloud din ho nitong sub-judice rule na to, ang Vice Presidente mismo nagsimula sa attacks against the prosecution. She attacked the integrity of the impeachment court itself, no? Dahil sinasabi niya, binabaduktot daw ang batas dito sa pagdinig na to. Nagbibigay ho yan ng prejudgment. Giit ng prosekusyon, walang masama kung ipaliwanag nila o ng kahit ng depensa ang mga legal principle para maunawaan ng publiko at kahit na mga bagong abogado. Hindi naman nila ito tungkol sa merito ng kaso. Sa aking pananaw, yun ay hindi rin lalabag sa sub-judice rule. Even when it comes to the merits rule, ay wala rin siyang violation. Wala ring problema sa hiling ng depensa na maging magalang at mabait ang mga magkakalabang abogado. Ang pinaka-essence ng court decorum talaga ay respeto. Respeto sa judge, respeto sa kalaban. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng depensa. Sabi nila kahapon, I think Attorney Sison already expressed what she had to express. I don't want to add on pa to what she said. I also don't want to add fuel to the fire. So nasabi naman, kailangan nang sabihin, nagsalita na rin ating presiding officer. I think we have to be extra careful lang talaga with answering. I was just in an interview on one of the radio shows, and it was very difficult for me to answer questions kasi I'd like, as much as possible, I'd like to give you something to report on. But I'm tied with Rule 18 of Resolution 39, which is the rules on impeachment sa Senate. tumanggi namang magbigay ng pahayag ang impeachment clerk of court ngayong araw. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. Nadagdagan pa po ang mga lugar na walang pasok bukas. Suspendido ang face-to-face at online classes sa lahat ng antas sa public at private schools sa Obando, Bulacan. Online classes naman ang ipatutupad sa preschool hanggang senior high school sa bayan ng Atok, habang preschool to elementary naman para sa bayan ng Bugyas sa Benguet. Lahat ng mga naunang anunsyo at mga susunod pa, makikita nyo po sa GMA News Online at sa mga susunod na GMA Newscast. Hindi lamang mga nakaw na kuryente ang naipapasa sa mga customer. May pagkakataon ding pati kuryenteng nakonsumo ng ilang politikong mayroong electric cooperative. Mga customer po ang pumasan. Ang pagbubunyag na yan sa Senado sa pagtutok ni Ian Cruz. Panahon na
para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. We, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Immediate o agad-agad na pagtanggal sa system loss at value-added tax o VAT nito ang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero 17 araw matapos siyang banggitin sa State of the Nation Address o SONA, tinatanong pa rin sa Energy Regulatory Commission kung kaya talagang tanggalin ang system loss sa kuryente. Pareho pa rin ang sagot ng ERC, kayang hadlangan ng non-technical losses tulad ng pagnanakaw sa kuryente, meter tampering o error sa bills. Is it viable? Is it really feasible? Yes, Mr. Chair. If we will further adjust the allowable cap for the non-technical system loss, they will be able to comply. Kinakausap na umano ng ERC ang Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay niyan. We have released the other day a draft resolution on the classification or characterization of the system loss charge as a government-mandated pass-through charge. Pero maliit na porsyento lang ng system loss ang non-technical. 3% lang kung kuryente mula sa electric cooperatives ang pag-uusapan ayon sa National Electrification Administration o NEA. Kaya sabi ng isang resource person, dapat alisin din ang technical losses o kuryenteng natural na nawawala habang dumadaan sa mga kable. I don't believe that technical systems loss is merely physics. I think that's a dangerous idea. Because that will also reward inefficiency. Sa NEA naman na usisa ang umano'y mga electric cooperative na pag-aari ng mga politiko. Sabi ng NEA, ilan sa kanila ang hindi nagbabayad ng kuryente kaya ang konsumo nila ay kasama sa naipapasa sa consumers. Ang aking direktiba sa kanila, putulan ninyo. And may mga politikong pinutulan namin na tatawag sa akin, nagbabayad naman ho. So yung mga episode na ganyan ay nabawasan na po. Ang Department of Energy, National Electrification Administration at iba pang stakeholders ang pag-amyenda sa anti-pilferage law ang isinulong sa pagdinig. Sa ganitong paraan daw, mas madaling mapapanagot ang mga nagnanakaw ng kuryente. Kabilang sa pagbabago ay dagdagan ng nasa batas na pwedeng tanggaping ebidensya para mahabol ang mga nagnanakaw ng kuryente. Our request to the body is for the revision of the anti-pilferage law where we have list down possible additional prima facie evidence of illegal connections which will give the DUs and the ECs more instances where they can request the assistance of law enforcement. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Kanina, iniulat namin na matagumpay na nasukol ng isang pulis yung hold-upper na may baril. Pinarangalan siya at 2 pang kasama na rumisponde sa krimen. Ang viral video ng insidente panoorin sa pagtutok ni Jamie Santos. Nakipangbuno ang pulis na ito sa lalaking may dalang baril sa footbridge sa Muntinlupa. Siya si Police Staff Sergeant Lloyd Francisco. Rumesponde raw siya at 2 pang pulis sa 911 hotline report kaugnay ng panghuhold up. Nagkataon lang po na doon kami, may tawag, at the same time po, mayroon pa pong lumapit na tao na sir, may hold up. Rather hold up, mag-iingat, may baril. Kwento ni Francisco na una siyang nakarating doon. Bumunot niya ng baril at tinutukan siya ng suspect. Sa halip na umatras, sinubukan ni Francisco na agawin ng baril. Sinubukan din daw niyang pakiusapan ng lalaki. Instinct na lang na maagaw, maka-iwas, yung aking yung mabilis lang po ang reflexes kapag nagawa ko natin. Split seconds lang po, napakabilis po para decision na yun eh. Sinasabi ko sa kanya na dumapa, sumuko, huwag nang maglaban. Ayaw ko talaga. Wala pong video ay mahirapan po ako magpaliwanag. Sa pakikipag-agawan niya ng baril, pumutok ito at tinamaan ng suspect na ngayon nagpapagaling sa ospital. Dahil sa agarang pagresponde ni Francisco at 2 kabaro sa ulat ng umano'y panghuhold up, pinarangalan sila ni Muntinlupa City Mayor Luffy Biazon. Dumalo rin sa parangal ang hepe ng Muntinlupa City Police. Para kay Francisco, ginawa lang niya ang tungkulin niya
ang agarang rumisponde at pigilan ng suspect kahit parang nalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Ipinababasura ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kasong grave threats na inihain ng Department of Justice. Nakatutok si Darlene Kai. Nag-file ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng motion to quash o pagbabasura sa isinampang kasong grave threats ng Department of Justice laban sa bise. Ang kaso, nagugat sa mga pahayag ni Duterte sa live stream na may kinontrata na raw siyang gunman para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, unang ginang at nakaupo noong speaker, sakaling may pumatay sa kanya. Ayon sa abogado ng bise, wala raw jurisdiksyon ng Quezon City Regional Trial Court sa kaso. Nauna nang sinabi ng kanyang kampo na hindi maaaring ipagsakdal ang bise dahil ang akusasyong pagbabanta sa Pangulo nakapaloob rin sa impeachment case laban kay Duterte. Kinontra ito ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolion. Wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng filean ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice. Binigyan ng korte ng 5 araw para magsumite ng komento sa motion to quash ni Duterte. Isinampa ng DOJ ang kasong grave threats laban sa bise pero ibinasura naman ito ang rekomendasyon ng NBI na pagsasampa rin ng kasong inciting to sedition. Kaya naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi sapat ang naging resolusyon ng DOJ. Sabi ko nga, kulang pa yun. As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. We had mentioned that it is not inciting to sedition, no? When these are just mere utterance or speeches, no? When it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang mahigit 27 taon, nasilayan muli sa ilang bahagi ng Europa ang total solar eclipse. Inabangan yan sa mga bansang Spain at Iceland. At nang sa wakas, tumakip ang buwan sa araw, ilang saglit na nabalot po ng dilim ang mga lugar. Ang dilim na ay anino ng buwan na tumatama po sa mundo. Sulit ang pag-aabang gamit ang protective glasses. May mga kumuha rin ng mga litrato. Partial solar eclipse naman ang nasaksihan sa iba pang panig ng Europa, gaya po ng Belgium, France at Italy. Sa London, United Kingdom, pati na sa ilagang bahagi ng Amerika. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumang. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.